Nako, ang tindi nitong balitang ito na galing umano kay Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Hindi na daw may babalik sa bansa ang dating Pangulong Duterte. Naku, ayaw ito ng DDS pero wala tayong magagawa. Yan po yung balita eh. Sabi nga natin, trabaho lang, balita lang. Ito, pakinggan po niyo itong report na ito. Pabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Department of Justice, ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya. Sumasa ilalim sa proceedings ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Dahil dito, hindi na dapat pang sabayan ng ibang pagdinig ang prosesong ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. Grabe ah. It's a done deal. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. You cannot try the person naman twice for the same actor. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Ayan o. Yan na yun. Ayan o. Yan po ang balita ng isa sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa, UNTV. Done deal ang ginamit na lingwahe ni Secretary Boying Rimulya. Done deal. So para bang tapos na. Kontrolado na ng ICC si Duterte. At hindi daw pwedeng litisin pa o ano pang pag-usapan na kaso dahil hindi naman pwedeng nandoon tapos iba pa rito. So, ang kanyang paniniwala, doon na yun. Ang ibig sabihin, hintayin natin kung ano magiging desisyon ng korte ng ICC tungkol dyan. Yung nangangarap at nag-maasa na may babalik yan. Pero yung sinabing done deal, anong ibig sabihin nun? Doon na talaga yun. Kahit pa anong consideration ang gawin, ay baka hindi nabigyan. Makakalaya lang yan kung acquittal. Makakalaya lang kung pawalang sala ng International Criminal Court. Pero pag ating papakinggan ang mga prosecutor, prosecutor mismo ng ICC at yung mga private prosecutor na kamag-anak or mga abogado ng mga Pilipino, abay napakatindi ng ebidensya tungkol sa crime against humanity, human rights violation. Kasi mula pa nung Mayor si Duterte hanggang nung maging Pangulo, ang pinag-uusapan dito doon sa galaw ng DDS na sinasabi. Yun po yun. Ang sinasabi naman ng Defense Counsel, especially ni Attorney ano ba yun? Kaufman ba yun? Kaufman? O Kaufman? Ano ba tamang proseso nun? Yung British Israel lawyer na kinuha nila, lead counsel ni Duterte. Sunod dyan si Vidaldea. Sila daw may naniniwalang malakas ang kanilang paniniwala nga na acquittal naman. So ayan, labanan. Sabi ng prosecutor ng ICC, malakas ang ebidensya. Sabi ng private lawyer ng mga Pilipino, hindi biro, talagang napakasolid ng ebidensya. Ang sabi naman ng Defense Counsel, acquittal ang kailang tingin dito. Ayan o. Parte po ng mga saywar yan. At ito naman ang sinasabi nga ni Secretary Boying Rimulya, done deal na ito. So, talagang hindi makakauwi hanggang di tapos ang kaso. Kung ano ang magiging desisyon ng korte, kung ilang taon o kung kailan matapos ang trial, yun ang ating aabangan. Ilang taon kaya ang trial? Ilang taon kaya mananatili sa Netherlands, sa ICC, sa custody, sa control ng ICC, si dating Pangulong Duterte? Walang pwedeng makasagot yan. Kasi lumalabas ngayon, ay pwede lang makawala kapag tapos na ang trial o kung ano man ang desisyon. Wow, ang tagal ng labanang ito pala. Ano inyong masasabi dyan? Okay? Maging matalino sa mga reaksyon at comment. Huwag maging sarado ang kaisipan. Huwag pahawa sa mga saradong isip na pag nababanggit ang Duterte, akala binabanata na. Kasi hindi nila alam ang trabaho ng mamamahayag. Hindi nila alam ang trabaho ng paghahayag. Ang alam ng iba, katulad ng kanilang paniniwala sa mga vlogger nila na puro na one-sided lang. Puro Duterte lang, banat sa gobyerno, banat kaliwat kanan. Doon sila naluto, doon sila nasanay. Hindi nila alam na ang tamang pamamahayag ay parehas. Kung ano ang balita sa kabila, anong balita ko sa nagagaling, dapat ibalita yan. Pero yung mga fake news, saywar, propaganda, hindi po yan totoong balita. Yan po ay one-sided na ginagawa na kung sino alam mo na yon. Ngayon, ang mga Pilipino, lalo na yung mga DDS, followers ng mga Duterte, nasanay sa fake news.
nasanay sa mga vlogger nila na one-sided. Kaya po ganon. Ay tayo naninindigan bilang political vlogger at broadcast journalist sa radyo at telebisyon ang ating binabalita kung ano ang nangyayari sa magkabilang panig. Ang paghuhusga nasa kamay ng korte. Wala sa people power. Wala sa ingay ng Pilipino. Wala sa ingay ng suporta ng mga maka-Duterte o anti-Duterte. Wala yan. Ang International Court ay nakatingin sa ebidensya, trial, hindi sa political pressure, hindi sa ingay, politika at ng magkabilang panig. Para po sa inyong kaalaman. Ganon ang sitwasyon. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Subscribe and follow sa ating mga channel at pakilike po ninyo. Sa ibang issue naman, relax lang po tayo. Kahit na ang Malacanang ay binubugbog ng kung kanin-kaninong grupo, lagi po nagpapakumbaba ang gobyerno at nagpapaalaala lang, sumunod tayo sa batas. Ang malayang pamamahayag, ang kalayaan na Pilipino ay may limitasyon sa ilalim ng batas. Tulad na sinabi ko noong isang araw, hindi ito pananakot, totoo naman yan, under monitoring ng intelligence community at ng buong gobyerno, ang galaw ng mga anti-Marcos o ng mga Duterte. Ang inyong mga rally, monitor kayo. Ang inyong mga meeting, monitor kayo. Karapatan yan, okay lang. Pero pagka sumobra, umabuso, meron kayong pananagutan. Huwag kayong magulat kung kayo ay makasuhan o matanong sa inyong ginagawa. Kasi from day one, minomonitor na kayo. Ano man ang inyong galaw dyan sa Davao, ano man inyong galaw dito sa Metro Manila, kung saan man lugar, hindi ito martial law, hindi ito pangaharas. Parte lang ito ng trabaho ng intelligence community at ng gobyerno i-monitor ang lahat ng region. I-monitor ang lahat ng galaw ng mga mamayan para alam kung ano ang kanilang mga plano at ginagawa. Pag naaayon sa karapatan, malaya, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of expression, okay lang yan. Pero pag sumobra, mayroong panibagong batas na pwede kayo harapin, habulin. Yan lang po ang ating paalaala. Huwag niyong isipin na kayo-kayo lang ang nagrarally dyan, kahit kayo magmura, kahit magbanta kayo, kahit may pagkasedisyon, okay lang kayo. Never. Don't do that. Delikado yan. Yan ang ebidensyang gagamitin sa inyo. Naka-record sa gobyerno ang inyong mga galaw. Identify ang mga speaker sa mga rally. Monitor ang inyong mga galawan. Kaya pag minabanggit kayo na may pagkasedisyon, may pagka-rebellion, yan ang inyong magiging pananagutan sa batas. Hindi yan harassment. Kasi kung inyong gagawin yan, yun ang magiging ebidensya laban sa inyo. Kung magiging makatao, maayos ang inyong mga speech, ang inyong mga ginagawa sa rally, okay lang yan. Pero pagka kayo nanawagan ng kaguluhan, nanawagan ng pagpabagsak sa pamahalaan, nanawagan ng lalabag sa batas, yan ang magiging ebidensya laban sa inyo. Paalala lang po, hindi ko kayo tinatakot. At least ginagawa ko ito, sinasabi ko ito para inyong naiwasan at napapaghandaan. Again, no one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Huwag niyo kalimutan yan para sa inyong kaligtasan at karapatan. Please like and share ng video ito.